Sa gitna ng malakas na pag-ulan, isang itim na kotse ang dahan-dahang pumarada sa harap ng isang makalumang mansyon sa gilid ng Maynila. Ang mga poste ng ilaw sa kalsada ay kumukurap-kurap. Halos hindi maaninag ang estruktura ng bahay na tila sumisigaw ng mga kwento mula sa nakaraan. Ang hangin ay malamig, dala ang mabigat na amoy ng basang lupa at kahoy na inaanay. Sa bawat pagpatakan ng ulan sa bubong kotse, tila may binubulong padi ang kalikasan, isang babalaa o isang lihim. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas ang isang lalaki, si Miguel. Sa edad na 45, maayos ang tindig nito ngunit ang mga mata niya ay may lalim, punong-puno ng kwento na hindi mawari. Suot niya ang isang itim na Amerikanano at ang sapatos niyang makintab ay bahagyang nabasa sa putik. Tiningnan niya ang mansyon sa kanyang harapan, tila may alinlangan kung papasok o hindi. Ngunit sa huli, huminga siya ng malalim at tahimik na pumasok sa loob. Sa kabila ng labas nito na mukhang nadadaig ng panahon, ang loob ng mansyon ay maayos, bagamat madilim. Ang mga ilaw sa kisame ay kumikislap sa bawat pag-agos ng kuryente at ang mga pader ay puno ng lumang pintura na bahagya ng natutuklap. Sa kaliwang bahagi ng bulwagan ay may isang malaking mesa, puno ng mga papel at dokumento. Sa ibabaw nito, may isang maliit na kahon na tila matagal nang hindi binubuksan. Habang sinindihan ni Miguel ang ilaw sa kanyang opisina, tumunog ang telepono sa kanyang pulsa. Kinuha niya ito at saglit na tinitigan ang screen bago sumagot. Oo, mahina lang sabi niya. Ang boses ay mababa at mabigat. Miguel, alam kong may hawak ka ng listahan, takang sagot ng boses mula sa kabilang linya. Kailangan mo na itong ibigay, hindi mo na kayang itago ito habang buhay. Hindi sumagot si Miguel. Tahimik niyang binaba ang telepono ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga sa emosyon. Tinungo niya ang mesa, binuksan ang kahon at inilabas ang isang makapal na sobre. Ang label nito ay may nakasulat na salitang lihim. Kinuha niya ang isang dokumento mula rito at saglit na tiningnan ang mga pangalan na nakasulat sa papel. Mga pangalan ng mga taong kilala sa lipunan, mga pangalan na may bigat sa bawat pantig. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang modernong opisina na puno ng mga computer at nagkakagulong mga empleyado, nakaupo si Carla sa kanyang lamesa. Ang tunog ng makinilya at mga pag-uusap sa paligid ay tila musika sa kanyang tenga. Isa siyang mamamahayag na kilala sa kanyang determinasyon at walang takot na mga artikulo. Sa edad na 32, marami na siyang nailathala ng mga kwento na nagbukas ng mata ng publiko sa katiwalian at lihim ng mga makapangyarihan. Ngunit sa araw na ito, iba ang kanyang pakiramdam. May kakaiba, may misteryo. Habang inaayos niya ang mga lumang file sa kanyang drawer, isang lumang sobre ang biglang bumagsak sa sahig. Kinuha niya ito at binuksan. Sa loob, may isang piraso ng papel na tila galing sa makinilya. Ang mga letra ay bahagyang kupas, ngunit mababasa pa rin ang mga salitang Miguel. Ang listahan ay simula pa lamang. Napakunot na ang kanyang noo. Miguel? Bulong niya sa sarili. Kilalakan niya ang pangalang iyon. Si Miguel ang tahimik na negosyante na minsan na niyang nakilala sa isang networking event. Hindi ito madaldal, ngunit may kakaibang karisma na tila lumulukob sa kanya. Naaalala niya ang kanilang maikling pag-uusap kung saan binanggit nito na may mga bagay na mas mabuting hindi na lang malaman ng mundo. Ngunit ngayon, tila may dahilan upang muling balikan ang lalaking iyon. Tumayo si Carla, kinuha ang kanyang coat at nagmamadaling lumabas ng opisina. Sa kanyang isipan, umiikot ang mga tanong. Ano ang listahan? At bakit tila napakahalaga nito? Ating gabi nang makarating si Carla sa mansyon ni Miguel.
Kung tumutulo ang ulan mula sa kanyang payong at ang mga sapatos niya ay basang-basa na. Tumawag siya sa intercom, ngunit walang sumagot. Muli niyang pinindot ang buzzer at sa wakas bumukas ang pinto. Si Miguel mismo ang nagbukas nito, ang mukha nito ay tila nagulat, ngunit hindi nagpakita ng emosyon. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Miguel. Kailangan nating mag-usap, sagot ni Carla. Ang boses ay puno ng determinasyon tungkol sa listahan. Tila nagbago ang ekspresyon ni Miguel mula sa pagkagulat. Napalitan ito ng isang uri ng takot. Ngunit mabilis niyang itinago ang emosyon at tumalikod. Hindi mo alam kung ano ang sinasabi mo sa sagot nito habang naglalakad papasok. Hindi ito usapan para sa mga taong katulad mo. Ngunit hindi nagpatinag si Carla. Sinundan niya si Miguel sa loob ng mansyon. Ang mga hakbang niya ay tumutunog sa kahoy na sahig. Ang lamig ng hangin ay tila lumalalim at ang bawat anino sa paligid ay nagiging mas madilim. Sa wakas, huminto si Miguel sa harap ng mesa kung saan naroon ng kahon. Tumingin siya kay Carla, ang mga mata niya ay puno ng babala. Kung alam mo kung ano ang laman nito, sabi niya, hindi ka na sana pumunta rito. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang tumunog ang telepono ni Miguel. Tumigil ang mundo sa isang saglit at sa bawat patak ng ulan sa labas, tila may bumibigat na presensya sa paligid. Sinagot ni Miguel ang telepono at ang boses niya sa kabilang linya ay nagbigay ng mga salitang nagpatindig ng balahibo ni Carla. Alam na nila kung nasaan ka, Miguel. Ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos. Bumabagsak sa bubong ng lumang mansyon ni Miguel na tila musika ng lumang panahon. Sa labas ng malalaking bintana, ang mga ilaw ng Maynila ay kumikislap sa likod ng makakapal na ulap. Ang kanilang liwanag sumasalamin sa basang simento ng driveway. Ang mansyon na itinayo pa noong panahon ng mga Kastila ay puno ng mga anino. Ang amoy ng lumang kahoy ay nananatili sa hangin, halo sa halimuyak ng nasusunog na kandila sa isang sulok ng silid. Sa gitna ng malawak na sala, naroon si Miguel, nakaupo sa isang antigong silya. Ang kanyang mga mata, malalim at puno ng lihim, ay nakatuon sa isang lumang kahon sa kanyang harapan. Ang kahon ay yari sa mahogany, may mga ukit ng mga dahon at bulaklak at tila pinangangalagaan ng panahon. Sa loob nito ay naroon ang listahan, isang piraso ng papel na may mga pangalang maaaring magpatumba sa kahit sinong makapangyarihang tao sa bansa. Sa di kalayuan, ang tunog ng isang makinilya ay maririnig. Si Carla, isang ambisyosong mamamahayag, ay nasa kanyang maliit na opisina sa Intramuros. Ang amoy ng kape ay umaaling-asaw habang mabilis niyang tinatype ang isang artikulo tungkol sa isang bagong iskandalo. Ngunit ang kanyang isip ay hindi mapakali. Ang natuklasan niyang lumang dokumento mula sa isang investigasyon sa isang kaso ng corruption ay tila nag-uugnay kay Miguel sa isang misteryosong listahan. Hindi ito ordinaryong dokumento. Ang mga pangalan sa listahan ay tila nakakabit sa isang underground network na nag-ooperate sa likod ng mga kurtina ng lipunan. Ang unang beses na nakita ni Carla si Miguel ay sa isang networking event 2 linggo na ang nakalilipas. Tahimik ito, halos hindi nagpapakita ng interes sa kahit sino. Ngunit sa isang iglap, nahuli niya ang isang bagay sa mga mata nito. Isang bigat na tila hindi kayang itago. Ang bigat na iyon ang nagtulak kay Carla upang magsaliksik. At ngayon, narito na siya. Hawak ang piraso ng ebidensyang maaaring mag-ugnay sa kanya sa isang mas malaking kwento. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos nang dumating si Carla sa mansyon. Ang lamig ng hangin ay tila tumatago sa kanyang manipis na jacket habang tinatapik niya ang pinto. Ilang saglit bago ito bumukas. Si Miguel, may hawak na baso ng brandy,
ay sumalubong sa kanya. "Hindi ko akalaing darating ka," aniya, ang kanyang boses mababa at may bahid ng pagod. "Hindi ko rin akalaing pagbubuksan mo ako," sagot ni Carla. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa sandaling iyon, alam nilang wala nang balikan. Sa loob ng mansyon, ang liwanag mula sa mga kandila ay nagbibigay ng kakaibang anino sa mga dingding. Umupo si Carla sa isang leather na sofa habang si Miguel ay nanatiling nakatayo, hawak ang baso ng alak. "Alam mo na, hindi ba?" tanong ni Miguel, ang kanyang boses puno ng lungkot. "Alin? Ang listahan? O ang dahilan kung bakit mo ito tinatago?" Balik ni Carla, ang kanyang tono nanunubok. Tumahimik si Miguel, ang kanyang mga mata tila naglalakbay sa malayong nakaraan. "Ang listahan? Hindi ito ginawa upang sirain ang mga tao. Ginawa ko ito upang protektahan ang aking pamilya." Nagulat si Carla sa kanyang narinig. Ang tensyon sa silid ay naging mas mabigat. Ang mga tanong sa kanyang isipan ay tila nagkakagulo. Ano ang ibig sabihin ni Miguel? Sino ang mga taong nasa listahan? At bakit kailangan niyang protektahan ang kanyang pamilya? Sa labas, ang ulan ay bumilis, ang tunog nito tila mga tambol na bumabagsak sa bubong. Sa loob, ang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa kahit anong tunog ng ulan. Ang mga sagot ay narito na, ngunit ang mga ito ay tila mas maraming tanong ang dala. Bumubuhos ang ulan sa labas ng bintana ng mansyon. Ang mga patak nito'y tila mga daliri na kumakatok sa salamin. Nagdadala ng malamig na simoy ng hangin sa gabi. Ang ilaw mula sa lumang chandelier sa kisame ay kumikislap, naglalaro sa bawat sulok ng silid. Sa gitna ng lahat ng ito, si Miguel ay nakaupo sa kanyang antigong upuan. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang makapal na envelope. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nadaanang anino sa labas ng pinto. Sa kabilang dako ng Maynila, si Carla ay nasa kanyang maliit na opisina. Ang makinilya ay bumibilis sa ilalim ng kanyang mga daliri. Ang amoy ng kape nananatili sa hangin, ngunit hindi nito maalis ang tensyon sa kanyang dibdib. Ang natagpuan niyang lumang dokumento kanina lang ay nagbigay ng bagong sigla sa kanyang investigasyon. Naroon ang pangalan ni Miguel, malinaw na nakasulat sa gilid ng papel kasabay ng salitang listahan. Ngunit ano ang listahang ito? At bakit tila lahat ng impormasyon tungkol dito ay parang sinadyang itago? Nang gabi rin iyon, nagdesisyon si Carla na puntahan ang mansyon ni Miguel. Hindi siya naniniwala sa tsamba. Ang ganitong uri ng impormasyon ay hindi basta sumusuulpot ng walang dahilan. Habang nagmamaneho siya sa madilim at madulas na kalsada, ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Ang mga ilaw ng poste ay kumukurap-kurap, tila nagbibigay ng babala sa kanyang paglalakbay. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ng kaluskos ng mga dahon sa hangin at ang tunog ng ulan na bumabagsak sa bubong. Ang mansyon ay tila isang lumang reyna na nakatayo sa gitna ng kahirapan. Ang bawat detalye nito'y nagkukwento ng yaman at kapangyarihang pilit na tinatabunan ng panahon. Kumatok siya sa pinto at di nagtagal ay bumukas ito. Bumungad ang malamlam na mukha ni Miguel. "Miss Carla, hindi ko inaasahan ang pagbisita mo sa ganitong oras." Malamig ngunit magalang na sabi ni Miguel. "Pasensya na, Hino Miguel," sagot ni Carla habang pinipigilan ng panginginig ng kanyang boses. "May mahalaga lang akong nais na itanong tungkol sa isang listahan." Nakita ni Carla ang bahagyang pag-igkas ng kilay ni Miguel. Isang saglit na reaksyon, ngunit sapat na upang kumpirmahin ang kanyang hinala. Inimbita siya ni Miguel sa loob, kung saan ang amoy ng lumang kahoy at papel ay bumalot sa kanya. Ang mga mata ni Miguel ay mabigat, tila may dala itong lihim na pilit niyang itinatago. "Anong alam mo tungkol sa listahan, Miss Carla?" tanong ni Miguel,
Ang kanyang tinig ay parang dagat na tahimik ngunit may nakatagong alon. Hindi ko pa alam ang lahat, prangkang sagot ni Carla habang iniayos ang kanyang upuan. Ngunit sapat ang nakita ko para malaman na ito'y mahalaga. At ikaw ang susi para maunawaan ko ang buong kwento. Tahimik na tumitig si Miguel sa kanya. Ang kanyang mga matay tila nagsasalita ng mga bagay na hindi niya kayang bigkasin. Sa wakas, tumayo siya at lumapit sa isang antigong cabinet. Binuksan niya ito at kinuha ang envelope na kanina pa niya hawak. Inilapag niya ito sa harap ni Carla. Ang listahan na ito, sabi ni Miguel habang nakatingin sa envelope, ay hindi mo dapat makita. Pero dahil nandito ka na, wala na akong magagawa. Dahan-dahang binuksan ni Carla ang envelope. Sa loob nito ay may mga pangalan at litrato, bawat isa'y may kasamang tala. Ngunit hindi niya inaasahan ang bigat ng mga impormasyong naroon. Ang mga pangalan ay pamilyar, mga politiko, negosyante at ilang kilalang personalidad. Ang mga tala ay naglalaman ng mga detalye ng kanilang koneksyon sa isang underground network na tila mas malalim at mas mapanganib kaysa sa inaakala niya. Ano ang layunin mo sa listahang ito, Ginoong Miguel? Tanong ni Carla. Ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka at pangamba. Hindi agad sumagot si Miguel. Sa halip, tumingin siya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot na tila hindi kayang saluhin ng sinuman. Sa wakas, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Ang listahang yan, sabi niya, ay hindi ginawa upang sirain sila. Ginawa ko yan upang protektahan ang sarili ko at ang pamilya ko mula sa kanila. Ang mga salita ni Miguel ay parang kidlat na tumama sa isipan ni Carla. Ngunit bago pa niya maitanong ang sumunod niyang tanong, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa itaas ng mansyon. Pareho silang napatingin sa kisame. Ang kanilang mga puso'y sabay na bumilis ang tibok. Sa kalagitnaan ng tag-ulan, tila sumasabay ang langit sa bigat ng damdamin ni Miguel habang nakaupo siya sa madilim na sulok ng kanyang mansyon. Ang lumang kahoy na mesa sa harap niya ay puno ng mga papel, mga lihim na dokumento na hindi dapat makita ng iba. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng isang antigong lampara, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang listahan. Ang tinta, bagamat bahagyang kumupas, ay nananatiling malinaw. Mga pangalan ng mga makapangyarihang tao sa Maynila. Mga tao na nasa likod ng mga illegal na operasyon at katiwalian. Sa labas, ang ulan ay bumubuhos ng malakas, tumutugtog ng hindi mapakaling simponya sa mga bintana ng mansyon. Ang amoy ng basang lupa at kahoy ay sumisingaw sa hangin, habang ang malamig na dampi ng hangin ay tumatago sa mga bitak ng lumang pader. Tumikhim si Miguel. Ang tunog ay nag-echo sa tahimik na silid. Ang bigat ng listahan sa kanyang mga kamay ay parang bumibigat kasabay ng kanyang konsensya. Samantala, si Carla ay nasa kanyang maliit na opisina sa Makati. Ang tunog ng makinilyang kanyang ginagamit ay sumasabay sa mahinang ugong ng ulan sa labas. Ang amoy ng bagong timplang kape ay pumupuno sa masikip na espasyo. Ngunit ang kanyang isip ay masyadong abala upang ma-appreciate ang init ng inumin. Nasa kanyang harapan ang isang lumang dokumento na nakuha niya mula sa isang hindi inaasahang source. Ang pangalang Miguel Sarmiento ay malinaw na nakasulat sa itaas nito kasama ang mga fragment ng impormasyon tungkol sa isang lihim na listahan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng determinasyon. Alam niyang ang dokumentong ito ang magiging simula ng kanyang pinakamalaking istorya. Kinabukasan, nagtagpo ang landas nilang dalawa sa isang networking event na ginanap sa isang high-end na hotel sa Makati. Si Miguel, sa kanyang simpleng itim na suit ay tila hindi kapansin-pansin sa karamihan. Ngunit ang kanyang presensya ay may bigat.
si Carla sa kanyang matalas na pananamit at mas matalas na mga mata ay nagmamasid mula sa isang sulok. Nang makita niya si Miguel agad siyang lumapit, hawak ang isang baso ng alak na hindi man lang niya tinikman. Ginoong Sarmiento, bati niya ng may ngiti, ngunit ang tono ng kanyang boses ay puno ng layuning malaman ang katotohanan. Narinig ko na isa kang tahimik, ngunit matagumpay na negosyante. Baka naman may maibabahagi kang sikreto ng iyong tagumpay. Napatingin si Miguel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabasa ng bawat intensyon ni Carla. Ang tagumpay, sagot niya ng mabagal, ay hindi laging kasing linis ng iniisip ng iba. Ang sagot na iyon ay nagbigay ng mas malalim na interes kay Carla. Totoo nga siguro, sagot niya ng may bahid ng panunubok. Ngunit hindi ba't ang sikreto ay mas mabuting inilalantad kaysa itinatago? Ngumiti si Miguel, ngunit ang ngiti niya ay may lungkot. Hindi lahat ng sikreto ay kayang dalhin ng mundo. Sa hating gabi ng araw na iyon, si Carla ay nasa harap ng kanyang computer. Iniisip ang bawat salita ni Miguel. Ang lumang dokumento ay nasa tabi niya at ang mga piraso ng impormasyon ay unti-unting bumubuo ng isang mas malaking larawan. Ang listahan na ito, kung totoo man, ay maaaring magpabagsak sa ilan sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Ngunit ano ang papel ni Miguel dito? Siya ba'y isang kasabwat o isang biktima rin ng sistemang kanyang ginagalawan? O sa kabilang dako, si Miguel ay nakaupo muli sa kanyang silid sa mansyon. Ang listahan ay nasa harap niya. Ang malamig na hangin ng tag-ulan ay tila mas malamig kaysa dati at ang bawat patak ng ulan sa bubong ay parang orasan na bumibilang ng oras. Sa kanyang isipan, nagbabanggaan ang dalawang boses. Ang isa ay nagsasabing itago ang listahan upang protektahan ang kanyang pamilya at ang isa ay nagsasabing ilantad ito upang wakasan ang kasamaan. Sa isang iglap, tumayo siya at lumapit sa malaking bintana ng mansyon. Sa labas, ang mga ilaw ng Maynila ay kumikislap sa ilalim ng ulan, tila mga bituin na nalulunod sa baha. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom at ang kanyang puso ay mabigat. Ang tanong ay hindi lamang kung ano ang dapat niyang gawin, kundi kung kaya niyang harapin ang magiging resulta ng kanyang desisyon. Ang ulan ay bumubuhos ng walang tigil sa Maynila, tila naghuhugas ng kasalanan ng lungsod na matagal nang nababalot ng lihim. Sa gitna ng dilim at lamig ng tag-ulan, nakatayo si Carla sa harap ng isang makalumang mansyon na tila hindi nasasaling ng panahon. Ang ilaw mula sa mga antigong bintana nito ay kumikislap sa ulan, parang mga matang nagmamasid. Humugot siya ng malalim na hininga. Sa loob ng kanyang bag, nakatago ang isang dokumento, isang piraso ng kasaysayan na maaari niyang gawing isang artikulo o isang armas. Isang linggo na ang nakalipas mula nang makita niya ito sa lumang aklatan ng lungsod, nakatago sa pagitan ng mga pahina ng isang hindi na binabasang libro. Ang pangalan ni Miguel ay nakasulat doon kasama ng iba pang pangalan na hindi niya pa naririnig. Ngunit may bigat ang mga ito. Parang mga pangalan ng mga hari sa isang kaharian na hindi niya alam na umiiral. Pinindot niya ang doorbell. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit hindi niya ito pinahalata. Naghihintay siya habang ang malamig na ulan ay tumutulo mula sa gilid ng kanyang payong. Maya-maya, bumukas ang pinto. Si Miguel, isang lalaking nasa edad 45, ang sumilip. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit may kakaibang lalim sa kanyang mga mata, parang dagat na hindi mo kayang arukin. Miss De La Cruz, bati nito, mababa ang boses. Hindi ko inaasahan ang iyong pagbisita sa ganitong oras. Pasensya na, Ginoo, sagot ni Carla, pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses.
Ngunit kailangan ko kayong makausap. Tungkol ito sa isang bagay na mahalaga." Tumabi si Miguel, hudyat na maaari siyang pumasok. Sa loob ang mansyon ay napakatahimik. Ang amoy ng lumang kahoy ay bumalot sa kanya, at ang tunog ng ulan sa labas ay tila mas naging malakas. Sa ilalim ng dilim ng chandelier, ang mga anino ng mga antigong muebles ay parang mga multong nagmamasid. "Umupo ka," sabi ni Miguel. Itinuturo ang isang upuan malapit sa fireplace. Umupo si Carla, ngunit hindi niya binaba ang kanyang bag. Pinanood siya ni Miguel habang nagbubuhos ng mainit na kape mula sa isang pilak na pitsel. Ang ingay ng pagbuhos ng likido ay tila musika sa tahimik na paligid. "Alam ko may rason ang pagpunta mo rito," ani Miguel. Iniabot sa kanya ang isang tasa. "Hindi ka naman basta-basta dadalaw kung hindi importante." Humuntong hininga si Carla. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Ngunit ang katotohanan na hawak niya ay parang apoy na hindi niya mapigilan. "Nakita ko ang isang dokumento," sabi niya sa wakas. "May mga pangalan doon at kasama ang pangalan niyo'y..." Hindi kumibo-ubo si Miguel. Nanatili itong nakatingin sa kanya. Ngunit ang kanyang mga kamay na nakapatong sa armrest ng upuan ay tila bahagyang nanginig. Hindi ito nakalampas sa matalas na mata ni Carla. "Ang listahan," bulong ni Miguel, halos hindi marinig sa tunugon ng ulan. "Hindi ko inaasahan na may makakakita pa niyon. Anong ibig sabihin ng mga pangalan sa listahan?" tanong ni Carla. Pilit na pinapanatili ang lakas ng kanyang boses. "At bakit kayo nandoon?" Sandaling katahimikan ang sumunod. Ang tanging naririnig ay ang pagpatak ng ulan sa mga bintana at ang mahinang tunog ng apoy sa fireplace. Tumayo si Miguel, lumakad papunta sa bintana at tumingin sa labas. Ang kanyang mga mata ay parang naglalakbay sa ibang panahon, sa isang nakaraan na ayaw niyang balikan. "Miss de la Cruz," sabi niya sa wakas, hindi lumilingon. "Ang listahan na iyon ay hindi ginawa upang sirain ang mga pangalan. Ginawa ko iyon upang protektahan ang aking pamilya." Nagulat si Carla sa sagot. Hindi iyon ang inaasahan niyang marinig. Ngunit bago siya makapagtanong muli, bumaling si Miguel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng bigat. "Ngunit kung ilalabas mo ang listahan," dagdag nito, "hindi lang ako ang sisirain mo. Mas maraming buhay ang maaaring mawala." Ang mga salita ni Miguel ay parang malamig na tubig na bumuhos sa kanya. Sa kabila ng init ng fireplace, naramdaman ni Carla ang bigat ng kanyang desisyon. Ang listahan ay higit pa sa isang scoop. Isa itong Pandora's box na hindi basta-basta maaaring buksan. Sa gitna ng malakas na pag-ulan, tumutunog ang mga yapak ni Carla sa makalumang sahig ng mansyon. Ang bawat hakbang ay sinasabayan ng tunog ng patak ng tubig mula sa mga nabubulok na kahoy na kisame. Ang hangin ay malamig, tila may dalang babala. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang lumang dokumento na kanyang natagpuan sa isang antique shop sa Escolta. Isang papel na tila may kaugnayan kay Miguel, ang tahimik na negosyanteng nakilala niya sa isang networking event 2 linggo na ang nakalilipas. Ang mansyon ay madilim. Tanging ang ilaw mula sa mga lampara sa pasilyo ang nagbibigay liwanag sa daan. Ang amoy ng lumang kahoy at taamag ay sumisingit sa bawat hinga niya. Sa kabila ng kaba, nagpatuloy siya. Hindi siya mapakali mula nang makita niya ang dokumentong iyon. Isang lihim na listahan ng mga pangalan ng makapangyarihang tao sa lipunan. At sa pinakababa ng listahan ay ang pirma ni Miguel. Nasa dulo siya ng pasilyo nang bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas na si Miguel, suot ang kanyang simpleng itim na polo at slacks. Ang kanyang malalim na boses ay nag-echo sa madilim na espasyo. "Carla," wika niya, ang tono ay malamig, ngunit kontrolado.
Hindi ko inaasahan na pupunta ka rito sa ganitong oras. May kailangan akong malaman, Miguel." Iniangkat niya ang dokumento, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. "Ano ang tungkol sa listahang ito?" Saglit na natahimik si Miguel, ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling matalim. "Pumasok ka," sabi niya. Sabay senyas nun sa kanya na sundan siya sa loob ng opisina. Ang opisina ay tila isang mundo ng sarili nito. Ang mga dingding ay puno ng lumang aklat at ang gitna ng silid ay may malaking lamesa na gawa sa nara. Sa gilid nito, may isang makinilya na tila matagal nang hindi nagagamit. Nagsindi si Miguel ng lampara at ang mainit na liwanag nito ay tumama sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng bigat, tila mga daladalang lihim na hindi niya kayang pakawalan. Ang listahan, simula niya habang naupo sa likod ng lamesa, ay hindi isang bagay na basta-basta mo dapat hawakan, Carla. Pero bakit ikaw ang may hawak nito at ano ang koneksyon mo sa mga pangalang ito? Tanong ni Carla. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pagkasabik. Ito ba ang dahilan kung bakit napakayaman mo dahil sa mga taong ito? Napaabuntong hininga si Miguel. Ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa gilid ng lamesa. Hindi mo naiintindihan, sabi niya. Ang listahang iyan ay hindi ginawa upang sirain sila. Ginawa ko ito upang protektahan ang sarili ko at ang pamilya ko. Protektahan? Umiling si Carla kanbiya pong hindi makapaniwala. Mula saan? Mula kanino? Tumayo si Miguel. Ang kanyang presensya ay tila lumaki sa bigat na ng kanyang mga salita. Ang mga tao nga nasa listahan ay hindi basta-bastang tao. Sila ang may kontrol sa halos lahat. Gobyerno, negosyo, media. No, kung may isa sa kanila na bumagsak, lahat ay magdudusa. At kung malaman nilang nasa akin ang listahang ito, hindi lang ako ang mawawala. Lahat ng mahal ko ay mapapahamak. Natahimik si Carla. Ang bigat ng revelasyong iyon ay tila bumagsak sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang kanyang ambisyon, ang kagustuhang maibunyag ang katotohanan. Miguel, sabi niya, ang kanyang boses ay mas mahina, ngunit puno pa rin ng determinasyon. Kung hindi mo ito ibubunyag, sino ang magtatama ng mali nila? Lumapit si Miguel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso. At kung ibunyag ko ito, Carla, sino ang magtatama ng mali sa akin? Handa ka bang harapin ang mga taong ito? Dahil kapag nalaman nilang may kinalaman ka sa listahang iyan, ikaw ang magiging susunod nilang target. Ang katahimikan ay bumalot sa silid. Sa labas patuloy ang pagpatak ng ulan, tila musika ng isang siglong lihim na nais ng mabunyag. Sa kabila ng tensyon, walang gumalaw sa kanilang dalawa. Pareho nilang iniisip ang susunod na hakbang sa laro ng kapangyarihan at katotohanan. Sa gitna ng malamlam na liwanag ng chandelier sa isang makalumang mansyon sa Maynila, tahimik na nakaupo si Miguel sa isang antigong silya. Ang tunog ng patak ng ulan sa bubong ay tila musika sa kanyang pandinig, ngunit yung kanyang isipan ay hindi mapakali. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang makapal na sobre na tila may bigat na hindi kayang sukatin ng simpleng mata. Sa labas ng mansyon, nakatayo si Carla, basang-basa ang trench coat at nanginginig sa lamig ng hangin. Ang ulan ay hindi naging hadlang sa kanyang determinasyon. Bit-bit niya ang isang maliit na voice recorder at isang notepad, parehong handa na sa anumang revelasyong maaaring makuha niya mula sa misteryosong negosyanteng ito. Sa edad na 32, si Carla ay isa ng kilalang mamamahayag na may reputasyong hindi natitinag sa pagsisiwalat ng katotohanan, gaano man ito kasakit o kadelikado. Nang buksan ni Miguel ang pinto, bumungad kay Carla ang isang lalaking tahimik, ngunit may aura ng autoridad. Ang kanyang malalim
na mga mata ay tila may iniingatang lihim na kay tagal ng nakatago. "Ano ang kailangan mo, senyorita?" tanong niya. Malamig ang boses ngunit magalang. "May nais lang akong itanong, Ginoo," sagot ni Carla habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga labi. "Tungkol sa isang listahan na sinasabing pagmamay-ari mo." Bahagyang nanigas ang ekspresyon ni Miguel, ngunit mabilis din niyang ibinalik ang kanyang neutral na anyo. "Hindi ko alam kung ano ang tinutukoy mo," sagot niya, ngunit ang kanyang mga kamay na nakasuksok sa kanyang bulsa ay bahagyang nanginig. "Huwag na tayong maglokohan, Ginoo. Alam kong may hawak kang listahan ng mga pangalan ng mga makapangyarihang tao na sangkot sa mga ilegal na gawain, droga, korupsyon, human trafficking. Ang mga pangalan na iyon ay kayang gumimbal sa buong bansa." Napatingin si Miguel sa malayo, sa madilim na bintanang binabasa ng ulan. Ang lamig ng gabi ay tila lumalamon sa init ng kanyang dibdib. "Kung totoo man ang sinasabi mo," sagot niya sa mababang boses, "ano ang balak mong gawin dito? Ang mga pangalan sa listahan ay hindi basta-basta. Ang bawat isa sa kanila ay may kapangyarihang kaya kang durugin ng walang iniwang bakas." Ngunit hindi natinag si Carla. Ang listahang iyon ay maaaring magdala ng hustisya. Maaaring matapos na ang paghahari ng takot at kasamaan. Huminga ng malalim si Miguel, pilit na tinatago ang emosyon sa kanyang mukha. "Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ang listahan na iyon, hindi ito ginawa para sirain ang mga taong naroon. Ginawa ko ito para protektahan ang aking sariling pamilya." Nabigla si Carla sa kanyang narinig. "Protektahan? Sa anong paraan?" Lumingon si Miguel sa kanya. Ang mga mata niya ay mabigat sa pasaning hindi niya maibahagi. Dahil kung ang pangalan ng mga taong iyon ay mailalantad, hindi sila ang unang magdurusa. Ako at ang mga mahal ko sa buhay ang una nilang titirahin. Ang listahan ay hindi armas, Carla. Isa itong kalasag. Sandaling natahimik ang dalawa. Tanging ang tunog ng ulan at mahihinang kaluskos ng hangin ang naririnig. Si Carla ay napaisip, ngunit hindi niya maiwasang magtanong, "Kung ganoon, bakit mo pa ginawa ang listahang iyon? Bakit mo isinugal ang lahat?" Ngumiti si Miguel, isang mapait at pagod na ngiti. "Dahil may mga bagay na kailangang bantayan kahit hindi mo ito kayang harapin ng hayagan. Ngunit ikaw ang panganib na hindi ko inaasahan. Ang isang taong handang isiwalat ang lahat kahit ang kapalit ay buhay ng iba." Sa puntong iyon, naramdaman ni Carla ang bigat ng kanyang ginagawa. Ngunit ang kanyang ambisyon at paniniwala sa katotohanan ay mas malakas. "Hindi ko kayang balewalain ang listahan mo, Miguel. Kung may pagkakataong maibalik ang hustisya, gagawin ko." Tumindig si Miguel, ang kanyang presensya ay tila naging mas mabigat. "Kung ganoon, Carla," sabi niya. Ang boses ay malamig, ngunit puno ng babala. "Handa ka na bang harapin na ang mga taong nasa listahan na yun? Dahil kapag isinapubliko mo ito, hindi na ikaw ang nagkokontrol sa kwento. Sila na." Naramdaman ni Carla ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok, ngunit hindi niya inalis ang tingin sa lalaki. Sa pagitan ng mga patak ng ulan, alam niyang isang mas malaking bagyo ang paparating. Sa gitna ng madilim na gabi, habang ang ulan ay walang tigil na bumubuhos sa Maynila, isang tahimik na mansyon ang tila nagkukubli ng mga lihim na hindi dapat mabunyag. Sa loob nito, si Miguel ay nakaupo sa harap ng isang lumang mesa na yari sa Narra. Ang ilaw mula sa isang antigong lampara ang tanging nagbibigay liwanag sa silid. Sa kanyang mga kamay ay isang makapal na envelope, tila mabigat hindi lamang sa bigat ng papel, kundi pati sa bigat ng konsensya na dala nito. Ang listahan. Sa kabilang bahagi ng lungsod,
Sa isang maliit ngunit modernong opisina, si Carla ay abala sa pagtipa sa kanyang makinilya. Ang amoy ng bagong timplang kape ay sumasama sa lamig ng hangin na dulot ng tag-ulan. Ang bawat tunog ng makinilya ay tila musika ng determinasyon. Kanina pa niya iniisip ang taong nakilala niya sa isang networking event ilang linggo na ang nakalipas, si Miguel. Tahimik, pero may kakaibang aura ng misteryo. Nang minsang magtugma ang kanilang mga mata para bang may lihim siyang itinatago. At ngayon, alam ni Carla na tama siya. Ang lumang dokumento na natagpuan niya sa isang hindi inaasahang pagkakataon ay nag-ugnay kay Miguel sa isang bagay na mas malaki kaysa sa inaakala niya. Ang pangalan nito ay paulit-ulit na nababanggit sa mga tala. Ngunit ang tanong, ano ang laman ng listahan at bakit tila napakahalaga nito na parang buhay o kamatayan ang nakataya? Kinabukasan, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, nagdesisyon si Carla na harapin si Miguel. Sa kabila ng kaba, ang kanyang ambisyon bilang isang mamamahayag ang nagdala sa kanya sa pintuan ng makalumang mansyon. Ang bawat hakbang niya sa basang semento ay tila bumibigat habang papalapit siya. Nang marating niya ang pintuan, hinawakan niya ang tansong door knocker at kumatok ng 3 beses. Ang tunog nito ay umaling-awngaw sa loob, parang babala. Bumukas ang pinto at si Miguel, sa suot niyang simpleng barong, ay sumilip. Ang kanyang mga mata ay malamlam, ngunit may bakas ng pagkabahala. Magandang umaga, Ginong Miguel, bati ni Carla, pilit na tinatago ang nerbiyos sa likod ng kanyang ngiti. Pwede po ba tayong mag-usap? Hindi umimik si Miguel sa una, ngunit binuksan niya ang pinto ng kaunti pa at tinanguan si Carla bilang paanyaya. Sa loob ng mansyon, ang amoy ng lumang kahoy at papel ay mas matindi. Ang bawat pader ay puno ng mga lumang litrato at painting, parang pinagluma ng panahon, ngunit may kwento bawat isa. Anong kailangan mo? Tanong ni Miguel habang naupo sa isang malambot na upuan sa tabi ng mesa. Ang kanyang tinig ay mababa, ngunit may bigat sa bawat salita. Ang listahan, diretsong sagot ni Carla. Alam kong may hawak ng impormasyon na makakapagbago ng lahat. Sino ang mga pangalang nasa listahan at ano ang koneksyon mo sa kanila? Napatingin si Miguel sa bintana. Ang ulan ay bumubuo ng mga linya sa salamin, parang mga bakas ng luha. Tumahimik siya ng ilang sandali, tila iniisip kung paano sasagutin ang tanong. May mga bagay na mas mabuting hindi na nalalaman, sagot niya sa wakas. Ang listahan na iyon, hindi basta-basta. Ngunit hindi na tinag si Carla. Kung hindi ito mahalaga, bakit mo itinatago? Ginoo Miguel, alam kong may malaki itong kinalaman sa mga makapangyarihang tao sa lipunan. Kung may katarungan sa mundong ito, dapat malaman ng lahat ang katotohanan. Tumayo si Miguel at lumapit sa isang lumang cabinet. Binuksan niya ito at kinuha ang envelope. Nilapag niya ito sa mesa, ngunit hindi niya ito binuksan. Ang katotohanan, anya, ay hindi palaging nagpapalaya. Minsan, ito ang sumisira. Napatingin si Carla sa envelope. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng tanong. Sa puntong iyon, ang bigat ng tensyon sa pagitan nila ay parang hangin bago tumama ang bagyo. Hindi niya alam kung bubuksan ba niya ang envelope o hihintayin ang sagot ni Miguel. Ngunit alam niyang may mas malalim pang dahilan kung bakit napakahalaga ng listahang iyon sa kanya. Sa labas ng mansyon, patuloy ang ulan, parang orasan na walang tigil sa pagbibilang ng oras. Sa loob, ang katahimikan ay parang isang bomba na handang sumabog anumang sandali. Madilim ang paligid ng makalumang mansyon. Sa kalsadang iyon ng San Juan, halos natatabunan ng mga matataas na puno at makapal na ulap ang ulan. Ang mga patak ng tubig mula sa bubong ay bumubuo ng ritmong tila kumakatok sa katahimikan ng gabi.
Sa loob ng mansyon, si Miguel ay nakaupo sa harap ng isang antigong mesa. Ang kanyang mga daliri nakapatong sa isang makapal na folder. Sa bawat patak ng ulan, tila mas lumalalim ang bigat na kanyang iniisip. Sa isang banda, ang folder na iyon ang kanyang lihim, ang kanyang kalasag laban sa mga anino ng nakaraan. Ngunit ngayon, may isang taong sumusubok na buksan ang pinto sa kanyang mundo. Si Carla. Sa kabila ng ulan, dumating si Carla sa mansyon. Ang kanyang trench coat ay basa, ngunit hindi siya nagpatinag. Ang kanyang mga matay kumikislap, puno ng determinasyon. Ang ilaw mula sa lumang chandelier ay nagbigay liwanag sa kanyang mukha habang sinusuri niya ang paligid. Ang bawat detalyeng nakikita niya, ang mga lumang pintura, ang mga antigong kasangkapan, ay tila may kwentong nais ibulong. Salamat sa pagpapaunlak sa akin, Ginoong Miguel, sabi ni Carla. Ang tinig niya ay puno ng may respeto, ngunit may halong pag-usisa. Tumango si Miguel, ang kanyang malalim na boses ay bumasag sa katahimikan. Hindi ko alam kung bakit ka interesado sa akin, binibining Carla. Isa lamang akong negosyanteng nabubuhay ng tahimik. Ngunit alam ni Carla na may higit pa sa katahimikan ni Miguel. May mga dokumento siyang nakita ilang araw na ang nakaraan sa isang lumang archive. Isang listahan ng mga pangalan. At sa ilalim nito, ang pirma ni Miguel. Ang mga pangalan ay pamilyar, mga politiko, negosyante at iba pang makapangyarihang tao sa lipunan. Ngunit ang koneksyon ni Miguel sa listahang iyon ang bumabagabag sa kanya. Sa totoo lang, Ginoo, sagot ni Carla habang tinatanggal ang basang trench coat. May nakita akong dokumento na tila may kinalaman sa inyo. Isang listahan. Napakunot ang noo ni Miguel. Anong listahan ang tinutukoy mo? Hindi nagpatumpik-tumpik si Carla. Ang listahan ng mga pangalan ng mga makapangyarihang tao. May koneksyon ba ito sa inyo? Tumahimik si Miguel. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa kawalan. Ang tunog ng ulan ay tila naging mas malakas na parang musika ng tensyon sa kanilang pagitan. Tumayo siya, lumapit sa bintana at tumingin sa madilim na kalye. Ang lamig ng hangin ay tila tumagos sa kanyang balat. Ang listahan, bulong ni Miguel, halos hindi marinig ni Carla. Hindi mo naiintindihan ang halaga nito. Kung ganoon ipaliwanag ninyo sa akin, sagot ni Carla. Ang kanyang boses ay puno ng paghihimok. Bilang isang mamamahayag, mahalaga sa akin ang malaman ang katotohanan. Napailing si Miguel. Ang katotohanan ay hindi palaging ligtas, binibining Carla. Minsan mas mabuti pang manatili sa dilim. Ngunit hindi iyon ang sagot na nais marinig ni Carla. Ginoo, kung ang listahang iyon ay may kinalaman sa katiwalian o illegal na gawain, may karapatan ang publiko na malaman. Huminga ng malalim si Miguel. Ang bigat ng kanyang mga lihim ay tila bumagsak sa kanyang balikat. Ang listahan ay hindi ginawa upang sirain ang mga nasa loob nito, wika niya. Ginawa ito upang protektahan ang mga mahal ko sa buhay. Nagulat si Carla sa sinabi ni Miguel. Protektahan? Ano ang ibig ninyong sabihin? Sa puntong iyon, tumunog ang isang malakas na kulog at ang ilaw sa mansyon ay saglit na kumurap. Ang mga anino sa paligid ay tila sumayaw. Binabalot na ang kanilang usapan ng mas matinding tensyon. Tumalikod si Miguel mula sa bintana at tumingin kay Carla. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at takot. Kapag nalaman mo ang buong kwento ni Miguel, baka pagsisihan mo ang paglapit mo sa akin.